gumawa ako ng kanta kasi nga sinasabi nila na parang yung kabataan ay naligaw na ng landas. Ako naniniwala pa rin ako sa sabi ni Dr. Rosel sa yung kabataan ng landas. Kaya nabuo yung kantang kabataan. Tapos doon nagsunod-sunod siya. More on hindi naman against sa politics, kumbaga panggising lang sa politiko. Hello everyone, this is Kian from Reaper Rocker at welcome sa Reaper Talks. On today's episode, nag-interview tayo ng banda at na-interview natin ang bandang Eksakto, isang rock band sa Manila, at dito share nila ang kanilang mga experiences sa kanilang musika. Alamin natin ang tungkol sa bandang to. So if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Let's go! Eksakto is an alternative rock OPM indie artist. The band had played in different gigs in Metro Manila, especially under Musika Patiran production. The band shared stage with the big names in the OPM rock, including Maria Cafra, Ginoong Vitalis, Race to Valhalla, and Jalan. So nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-interview ang bandang Eksakto sa event ng Musika Patiran's 2nd anniversary. At dito nakilala ko ang lubos ang banda. Kindly check this video and I hope you like it. Hello everyone, this is Kian from Reaper Rocker at makakasama natin ngayon ang bandang Eksakto. So, magpakilala muna ang bawat miyembro. Hi, I'm Borges, drummer ng Eksakto. I'm Jigs, vocalist and rhythm guitar. Ako pala si Kiko, bassista ng Eksakto. I'm Herson, lead guitarist ng Eksakto. Ayun, so nag-prepare lang tayo ng mga questions ngayon at kikilalanin natin ang banda. So, let's start! Nagsimula kami nung college, nag-start sa real band. Tapos napunta sa Tungaw, Tungaw band sa Laguna. Tapos nagkahiwalay kami yung banda namin. Ito napunta Beknok. Ikaw sa wala. Ikaw may banda Trippers. Tapos ako napunta ako doon sa Sound Trip. Noong 2007, may laban kasi ng Globe Kabataan nun. Ang host namin nun, si Yeng Constantino. Umabot kami sa semis, kami ang representative ng Luzon. Tapos yung Eksakto naman, nung nakita namin si Borges, active siya ulit. Almost 10 years. Nung nakita namin si Borges, parang sabi ko, ba't kaya di kayo magbuo ulit? So nagbuo kami, dapat 5 kami. Wala dito si Gops, kaya kinontak namin si Borges. Ang unang napagkasunduan namin pangalan ng team, Umuwi Na. Yun ang kasi pag tinawag yung banda, okay, next band ay Umuwi Na. Kung may konting kidding aside lang. Tapos hindi nagkasundo, napunta doon sa kasi may tinatawag na katrops. Ang ginawa namin katol. So, katol yun. Pero hindi sa actually yung katol na pamatay lamok. Hindi yung, katol yung katropa, yung mga ganun. So, napunta kami sa Eksakto, yung una, exact. Diba? Exact lang. Tapos, gusto nila yung may pagka Tagalog, English, na halo. Kaya naging Eksakto. Kaya nga medyo
madalas, medyo Ano? madalas yung kulang kami. Kasi lagi wala sila. Ako lang. Wala to. Parang ikaw ah. Hindi kasi nagtuturo ako sa Pampangas. Nag-tripis lang, naging Nirvana. Sakto, tapos si Gerson yung nagiging polis Oh. na. Tapos yung last Pati si Kiko. Tapos yung last time nyo, naging eksakto. Isakto. Eksakto. I mean, dalawa lang sila. Kasi busy, may mga trabaho, may kanya-kanyang pamilya na. So ito, hindi naman to ginagawa namin bilang isang leisure time. Gusto namin mabuo ulit yung banda. Yun lang. Kumbaga, pwede namin sabihin na pang pastime after ng work. Ito yung mangyayari, pero pwede rin full time dito sa banda. Pag pinalad na makilala sa Pilipinas. So, yun lang, kaya na po yung eksakto dahil sa kay Boards, nakita namin sa Race to Valhalla. Kaya naging active kami. Kaya yun, thank you rin sa Race to Valhalla kasi kung di dahil sa kanila, ako nawalan ako ng gana sa sa pagbabanda. Nag-focus ako doon sa work. So nakita ko ulit, sabi ko kailangan ko to pang tanggal Stress. Yes, oo. Kasi loaded sa trabaho. Tapos yun, hanggang sa nabuo kami. Yun, ang eksakto. Ano sasabihin ko? Hindi ka magsabi. Ikaw lang po eh. Kaya nga, sabi ko sa kanya, nung time kasi yung college kami, original talaga kami ng grupo dati. Lahat ng original na songs, ako talaga drummer yung lahat dati. Tapos yung nagkahiwala lang kami, ilan nga, 2010, wala na ako nun. So, kanya-kanya po, may ng probinsya, tapos banda rin ako doon, nag-idea ko. Tapos balik ko rito sa Manila naman. So, yung time na yun, mga tropa sa Pasay, adis kami, live band. Siyempre, as a musician, narinig ka ng tugtog, ng instrumento, pero maingganyo ka na. So, bumalik ng banda ulit. Kaya naisip ko sila, chat ko sa, ano pa kayo ngayon? Active ba kayo sa music? Or i-invite ko sila kung pwede sila. Nag-okay naman sila, kaya inuho ko sila. Talagang ako yung talaga na mabuo ulit ang grupo nung college pa. Tsaka ngayon, natanda na kami. Kaya birthday ko ngayon, tapos namin, second year of anniversary sa Music Kapatira Production. Ako rin yung CEO ng Music Kapatira. So, lahat kayo, invited lahat. Para sa akin kasi, nung panahon nung college kami, parang nauso yung mga, yung kabataan. So gumawa ako ng kanta kasi nga sinasabi nila na parang yung kabataan ay naligaw na ng landas. Ako naniniwala pa rin ako sa sabi ni Dr. Rosel sa yung kabataan ng landas. Kaya nabuo yung kantang kabataan. Tapos doon nagsunod-sunod siya, more on hindi naman against sa politics, kumbaga panggising lang sa politiko. Kumbaga tulad ng Malaya, nakikita nila lahat. Pag nangangampanya sila, nakikita nila na sa labas, kitang-kita nila yung mga kahirapan. So, sila yung way na pwede tumulong sa mga mahihirap. Yung ginawa ko yung Malaya. So, yung tungkol sa kanta namin po about sa mga kabataan, hindi naman siya against sa government po. Ano lang siya, parang panggising lang, parang pampahiwatig lang. Pero hindi hindi kami hindi kami kontra sa gobyerno. Yung mga kanta na ginawa namin. So yung Message lang yun natin. Message lang, boses lang na mapayapang boses na pahiwatig sa gobyerno, walang tag dito yung walang pangontra sa kanila. May papahiwatig lang, tulungan mo kami, tulungan mo yung mga ganito, ganyan. So wala namang hindi kami tumutulima, tinitira namin ng gobyerno, hindi gano'n. Panggising lang. Dami na namin nagawang kanta.
yung kabataan yun ang nakilala nung year 2007 nung Globe Kabataan. Tapos ngayon may isa pa yung kanta yung Pangarap may pagsakang parang para siyang slap shop na datingan, tapos may pagka Black 9. Ang tawag nila sa akin Black 9. Pero ito kayo kumbaga magiging matibay ang samahan kapag marunong kayong maglokohan. Biruan. Kumbaga yung mga ganun. Asaran sa bawat isa. Hindi, ang memorable na experience sa banda is masaya. Yung champion tayo 2 times. Oo. Hindi lang doon, hindi yung iba yung champion kasi title lang yun. Pero yung pagiging samahan hanggang ngayon andito pa rin kami. Yung kumbaga nagiging yung way yung banda pagiging magkakaibigan namin. Yung pagkapanalo bonus lang yun. Pero yung samahan hanggang sa tumanda kami, ito parang going strong pa rin. Yun ang namin yung sa banda. Kahit may mga kanya-kanya pamilya na kami, buo pa rin kami. Hindi namin inaano yung banda, yung dahil nag-champion kami, hindi yun. Nanalo kami. Wala kami sa ganun. Kumbaga bonus na lang yung ganun. Pero yung nakita namin na naging matibay kami na samahan, nang dahil sa banda. So kung yung iba, sabi nila, nasisira sila dahil sa banda, depende rin sa tao. Kami, walang kahit ano sa amin. Masasabi ko walang mga natitik ng kung pinagbabawal na gamot. Mga kaibigan ko may mga tattoo yan sila. Pero ako wala akong tattoo, wala akong hikaw. Kumbaga sa amin tugtog lang, masaya para sa samahan. Kumbaga may memory pag tumanda, ay ganito pala kami ng kabataan namin. Yun lang naman. Tama naman kasi yun naman talaga dapat ang goal ng isang banda, di ba? To spread music. So tama yung ginagawa niyo. Talagang spread nyo yung advocacy nyo at saka yung hinig nyo. Sa akin kasi, yung challenge kasi sa akin, yung sa trabaho ko, lalo na may pamilya ako. Kumbaga, yung banda kasi naging second choice ko na ngayon. Kung noon, siya yung pinaka number 1 choice ko sa kasi wala pa yung pamilya. Ngayon may pamilya na kami. Parang para sa akin inuuna ko yung trabaho. Pero kapag kaya kong gawa ng paraan, nagagawa naman ng paraan. Minsan sa trabaho ko, 2 oras ng trabaho ko, nakakapunta ako dito. Yun lang ang challenge para sa akin, sa mga tropa. Wala po. Serson, kasi pre. Yung challenge sa amin yun nga yung time kumbaga kailangan mo hatiin yung may time na kailangan mo practice. So, magbigay ng oras para sa practice. Kailangan, kasi pag nagpa-practice, hindi naman kailangan ikaw lang mag-isa Kailangan, siyempre, mag-grupo kayo, mag-jump kayo So, kailangan mag-set ka ng time. Kumbaga yung piling oras na bakante ka sa lahat. Bakante ka sa trabaho, bakante ka sa gawain mo sa pamilya. So, yun ang nagiging hindrance sa mga practice namin. Ito naman, challenge naman. Yun nga, yung time din. Tapos, ito nga, wala kanina. Busy din ako. Kasi ako nag-ano ng event. So, nag-practice lang 3. Ako wala. Stock knowledge na lang talaga. Yung time, tas yung stock knowledge na lang talaga. Let's check out the mosh spots that we could visit for the following days.
All right. So I would like to thank again Exacto for an interview with you, and shout out sa mga bumubuo ng banda, no, at especially kay Masterboards for allowing us to have an interview with the band. So napaka-solid nyo, at nandito ang Reaper Rocker para suportahan ang banda nyo. So if you like this video, don't forget to send a thumbs and consider subscribing. So muli, nagpapasalamat ako sa mga nanood ng interview na to, at hopefully supportahan nyo ang banda. Napakagaling ng bandang Exacto. So makita-kita tayo sa susunod na episode. This is Kian signing off. Rock on, Pilipinas!